It highlights how God, through the person of Jesus, entered human history to redeem humanity and reveal what it means to live as a true human being. We all know that Christ became human. But why? First and foremost, Jesus came to save us from sin, as what the Bible mentioned in Luke chapter 2, verse 10 and 11. But the angel said to them, "Do not be afraid, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. He became human to save us from the bondage of sin." As what the Bible mentions in John 8:36. So if the Son sets you free, you will be free indeed. By the grace of God, we receive the true freedom from the bondage of sin. At sa biyaya ng Panginoon, tayo ngayon ay nabubuhay at naglilingkod sa Panginoon, na tayo ngayon ay malaya na sa ating mga kasalanan. Glory to God! We are now free from the power of Satan. We are now free from the bondage of sin. And we are now free from our old nature. Now, beloved, let us find out the biblical foundation of Christ's humanity. Jesus was born by the virgin birth through Mary. In Matthew chapter 1, verse 18 to 25. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be with a child through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to the public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, whom as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give the birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Praise the Lord! We can see how Christ Jesus came to save sinners. Makikita natin kung paano ang ating Panginoon sa kanyang pagparito sa sanlibutan, ang kanyang pagkakatawang tao ay isang matibay na batayan. That He is not a mere human, but He is from His Father. The Bible mentioned in the book of Galatians chapter 4, verse 4. But when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Kaya makikita natin bago siya ipaglihis sa tiyan ng kanyang inang si Maria, siya ay isinugo ng kanyang ama. In the Tagalog version, datapat na dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Pansinin po natin ang salita ng banal na kasulatan. Ang sabi, nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. It means, He is with the Father before. Na ang ibig sabihin na yan, siya ay kasakasama na ng kanyang ama sa langit. Mababasa po natin ito sa aklat ng Proverbs chapter 8, beginning in verse 22 down to verse 31. The Lord brought me forth as the first of His works, before His deeds of all. I was appointed from eternity, from the beginning, before the world began. When there were no oceans, I was given birth. When there were no springs abounding with water, before the mountains were settled in place, before the hills, I was given birth. Before He made the earth of its fields, or any of the dust of the world, I was there. When He sets the heavens in place, when He marked out
the horizon of the face of the deep, when He established the clouds above and fixed securely the fountains of the deep, when He gave the sea its boundary, so the waters would not overstep His command, and when He marked out the foundation of the earth, then I was the craftsman at His side. I was filled with delight day after day, rejoicing always in His presence, rejoicing in His whole world, and delighting in mankind. Pansinin po natin, sabi ng salita ng Diyos, bago pa malagay ang lahat ng mga nilikha sa lupa, ang mga kalaliman ng dagat, ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa, ang sabi ng salita ng Diyos, naroon na siya. He is the co-creator of God the Father in heaven. Glory to God, kasama na siya. Kaya bago pa siya ipanganak ng kanyang inang si Maria, ang ating Panginoong Hesukristo ay kasama na ng Ama sa langit. Kaya naman mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon ay hindi lamang nang ibig sabihin na siya talagang totoong tao, kundi naman makikita natin ang salita ng Diyos na ang ating Panginoon ay bugtong na anak ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo kanina, before anything else existed, He is with the Father before. He is the co-creator of God the Father in heaven. Siya'y bugtong na anak ng Diyos. Siya'y kasama ng Ama noon pa. Bago palalangin ang lahat ng bagay, naroon na siya. Kaya naman sa biyaya ng Panginoon, mami naman makikita natin na ang kanyang pagkakatawang tao ay hindi nagpapatunay na siya'y taong-tao lamang, kundi siya ay bugtong na anak ng Diyos. Nabasa ko sa inyo kanina ang mga talata according to Proverbs 8:30. Nasa sipingan niya ako, naggaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Purihin ang Panginoon. Kaya kung sasabihin natin, siya'y taong totoo at Diyos na totoo, mami naman makikita natin ang talata. Kung ano yung nasa Biblia, yun ang ating sinusunod. He is the only begotten Son of God the Father in heaven. Ngunit makikita natin doon ang lubos na pagtalima ng ating Panginoong Hesus. Ang lubos na pagtalima ng ating Panginoong Hesukristo. Though He is with the Father, and yet, the Bible says, He humbled Himself. Nagpakababa siya. At ito ang katangian ng mga lingkod ng ating Panginoon. Kung paano ang ating Panginoong Hesus ay bugtong na anak ng Diyos, nagpakababa, nagmasuloy sa kanyang Ama upang ganapin ang kalooban ng kanyang Ama. Gayon din naman, ang mga sugo ng Diyos ay naroon ang kanilang pagpapakababa upang gawin ang gampaning ipinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoon. And the very example is our late apostle, the good man of the house. Kung paano siyang naglingkod at nagpakita sa atin ng buong kababaan, maganap lamang ang kalooban ng ating Panginoon. Pansinin natin sa mga lugar na kung saan doon ang ating mahal na apostle ay dumadalaw sa mga lokal na iglesia, makikita natin ang kanyang buong pagpapakababang paglingkuran ang ating mga kapatid sa bawat iglesia. And by the grace of God, ang halimbawa at ligasiyang iniwan ng ating mahal na apostle, our late apostle, the good man of the house, ay siya namang ipinagpapatuloy sa ngayon ng ating minamahal na living apostle, our beloved apostle, Jonathan Esperion. Glory to God! Pansinin natin sa mga nakaraang malalakas na bagyo, mga nakaraang calamity, naroon agad ang ating minamahal na Apostle Jonathan upang paglingkuran, upang alalayan ang bawat kapatid sa bawat dati.
Kaya naman sa biyaya ng Diyos ay binuo ng ating minamahal na Pastor Jonathan ang Disaster Preparedness and Response Committee upang abutin ang lahat ng mga kapatid, upang abutin ang mga lokal na iglesia sa panahon na sila ay nakakaranas ng mga kalamidad. At hindi lamang doon, up to now, ay nagpapatuloy ang kanyang damdamin na paglingkuran ang ating mga kapatid. Kaya naman, makikita natin na kahit sobrang hektik ang schedule niya, ay hindi niya pa rin pinapabayaang puntahan ang bawat mga lokal na iglesia at sa biyaya ng Panginoon. Hanggang sa ngayon, ay nasa Amerika siya upang gumawa ng paglilingkod sa bawat lokal sa dakong iyon. At patuloy na gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Glory to God! Kaya ang ating Panginoon, mapapansin natin na siya magkatawang tao. Ang naranasan niya ang kalagayan ng isang ordinaryong tao. Siya ay lumaki, nakasama ng kanyang magulang, nagtrabaho. Gaya na sabi ng salita ng Panginoon in Luke chapter 2, verse 40 and 52. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Pansinin po natin na siya ng magkatawang tao ay naranasan niya yung buhay bilang tao. Siya ay naging malakas at naging maayos ang pangangatawan. Naranasan niya ang lahat, even human emotions and limitations. Mga minamahal, ngunit nananatili kahit siya nagkatawang tao, ay naroon ang pagmamahal niya sa bawat isa. At ang pag-ibig na ito ay ipinakita rin ng ating Panginoon. Nang makita niya ang maraming mga tao in the book of Matthew chapter 9 verse 36, ay nagkaroon siya ng pagkahabag sa kanila. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Pansinin po natin ang ating Panginoon. Naroon ang kanyang pagkahabag sa mga tao gaya ng mga tupang nawawaglit. Ito ang dapat mapa sa ating pagkatao. Ang pagtunay na pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat kapatiran. Atin silang ipanalangin bilang katunayan na tayo nasa pag-ibig at pagmamahal sa ating kapatiran. Magkaroon tayo ng pagkaawa sa ating mga kapatid. Ang mga mahina ay ating alalayan. Ang mga nagkakasala ay ating paalalahanan. At ang maraming kahinaan ay ating unawain, payuhan, upang sila naman ay makapanumbalik sa ating Panginoon. Hindi natin dapat ilagay na sila'y ating hatulan. Ang kailangan, ipaabot natin ang ating pag-ibig at pagmamahal sa kanila. Gaya din ng ating Panginoon. Nang makita niya ang karamihan, ay dumating ang pagkahabag sa kanya. Ang ating Panginoon sa kanyang damdamin ng pagmamahal kay Lazarus, nang malaman niya ito'y namatay, ang Panginoon ay umiyak. Siya ay tumangis. In the book of John 11:35, Jesus wept. Mga minamahal, maging gayon tayo bilang tao. Ang ating Panginoon bilang tao na ranasan niyang lahat ng mga kalungkutan, naranasan niya ang lahat ng mga limitation bilang human. Ngunit, yung kanyang pagmamahal at damdamin ng pagmamalasakit ay naroroon. Purihin ang Panginoon at ito ang dapat ma-inject sa puso at isip natin. Sa Kapaskuhan ito, ipadama natin ang ating pagmamahal sa bawat kapatid, sa bawat mga kaibigan natin, sa bawat mga taong nangangailangan ng pag-ibig ng Panginoon. Ipadama natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. At paano ito
pinatunayan ng Panginoon during His time. Ang Panginoon nagpakain ng mga tao na nagugutom. Ang Panginoon ipinag-pray ang mga may karamdaman. Ito ngayon ang ginagawa ng ating minamahal na Apostle Jonathan Esperion. Pansinin natin, itinuturo niya ang pagsasagawa ng mga gift-giving, lalo sa Kapaskuhan. At hindi lamang sa Kapaskuhan, patuloy nating inaabot ang ating mga kababayan na dumaranas ng mga kahirapan. Sa biyaya ng Panginoon, nariyan ang ating mga lokal na iglesia na kung saan ay ipinapaabot ang kanilang tulong para sa ating mga kababayan, para sa ating mga kapatid, at sa lahat na nangangailangan. Glory to God! At yan ay patuloy na isinasagawa, hindi lamang sa Kapaskuhan, kundi hindi man Kapaskuhan. Ang gawain ito ay patuloy na isinasagawa ng ating mga kamanggagawa sa pangunguna ng ating minamahal na Apostle Jonathan Esperion. Glory to God! And the greatest evidence of God's love was the death of Jesus Christ on the cross. The ultimate expression of His humanity. Glory to God! The Bible says in the book of Isaiah chapter 53 verse 5, "But He was pierced for our transgressions, and He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed." Glory to God! As what I have mentioned to you, that the ultimate expression of His humanity was the death on the cross for our salvation. Glory to God! Kaya sa biyaya ng Panginoon, tuwing darating ang Kapaskuhan, ay ating naaalala at patuloy na ginugunita ang tunay na pag-ibig ng ating Diyos sa pagbibigay ng Kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Second, beloved, what is the theological significance of Christ's humanity? The doctrine teaches that the Son of God became human, as what the Bible says in the book of John chapter 1 verse 14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. This act affirms the value and dignity of this human life as the mediator between God and humanity. In the book of 1 Timothy chapter 2 verse 5, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Jesus Christ." Purihin ang Panginoon sa biyaya ng Diyos sa panahon na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, pakikipagbaka. Meron tayong tagapamagitan sa Ama. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo. We have our mediator to the Father, that in the midst of our trials, hardship, persecutions, we have our mediator to the Father. Merong isang namamagitan sa Diyos upang tayo abutin, upang tayo tulungan, upang tayo ipagtagumpay sa ating mga pakikipagbaka, as what the Bible mentioned in the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 57. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Purihin ang Panginoon, being our mediator to the Father, He always give us victory. Glory to God! Kaya sa panahon na tayo nang hihina, merong namamagitan sa atin. Amen. Merong nananalangin sa atin. Praise the Lord. Kaya sa biyaya naman ng Panginoon, nakikita natin na sa panahon tayo ay may mga karamdaman. Sa panahon tayo ay dumarating ng mga pagsubok. Kapag tayo ay humingi ng panalangin at tayo ipamagitan sa Diyos, tayo ay nagpapatotoo na tinugon ng Diyos
ang ating mga panalangin. At makikita natin ito sa mga nakarang Home Free Global Crusade. Marami ang nagpapapray sa ating minamahal na apostle at biyaya ng Diyos. Maraming himala. At ito ay siyang palatandaan din na ang mga apostol ay sinusundan ng mga tanda at kababalaghan. Gaya nga ng sabi ni Apostol Pablo na tunay na mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at na mga gawang makapangyarihan. Purihin ang Panginoon at ito sa pamamagitan ng panalangin ng ating minamahal na Apostle Jonathan sa maraming Home Free Global Online Crusade, nakita natin mga minamahal. Ako ay saksi sa pagdalo sa maraming Home Free Global Online Crusade. Nakita ko ang maraming himala at matandang kababalaghan na ginawa ng Diyos sa pangangaral at panalangin ng minamahal na Apostle Jonathan Espriu. Ito ay katunayan at bahagi ng pamamagitan nila para sa mga kababayan natin at para din sa mga kapatiran natin na nangangailangan ng panalangin. Glory to God! And another significance of Christ's humanity is the atonement for our sins. Jesus' humanity was necessary for him to suffer and die for the sins of humanity. In the book of Hebrews chapter 2 verse 17. For this reason, he had to be made like his brothers in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest